So ayun, kumusta ulit mga boss? So welcome back ulit sa pinabagong video natin. So for this video, ipagpapatuloy ko lang yung bagong content ko ngayon. So ang gagawin ko ngayon is iba-vlog ko yung mga sikat natin na vlogger, yung may mga bagong bahay na tinayo. Aalamin natin kung anong appliance nga ba yung pinagbibili nila. Kung aakma ba yun dun sa area nila. At syempre ibubuking natin kung magkano yung worth ng appliances na binili nila at nilagay nila sa kanilang bagong bahay. Ngayon yung iba-vlog ko ay yung sikat na vlogger na sobrang dami nang natulungan at alam naman natin na talagang napakasimpleng tao pero mapera po siya. Sila po yung Kapimpin Brothers, si Sergey Bin. So sana hindi ako makapiright dyan. So siya ngayon yung itatapi ko, i-reveal natin kung anong mga appliances yung pinagbibili niya dun sa Kapimpin, dun sa kanilang bagong bahay na pinagawa. Tara, alamin natin mga boss. Swimming pool na. Amin na glass house. Camping. Ayan. Ang ibig sabihin po ng camping na to is, syempre, kung mapapansin nyo, camp po namin ng Kapimpin. Parang pinagduktong ko lang yung camp at saka Kapimpin, kaya Kapimpin. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, unang bungad, bumiagad. Kapag mga lalaki, gano'n. Pero, hindi, ang design niya is... So ayun, post natin. So dito nakita natin meron siyang napakalaking TV. Possible yung brand niya is higher na brand. 65 inch. So yung SRP nito is nasa 53,990. So take note lang mga boss, ang sasabihin ko lang is hindi yung net price, yung SRP lang. So hindi natin yung discounted price. So magbe-base tayo dun sa base sa SRP. Yung natin. So meron siyang 65 inch. Makikita niyo, yan! Yan! Kung makikita niyo, dito oh, may bata dito oh. Ay, si Kojak, kaway ka. Ayan. May ano pa kasi, may sakit pe, kaya... Injured pa. Sila mga saksakan ng charger. Ayan. So yun. Ayan, dito. Kasi mga addict yung mga cellphone. Naka-aircon din. So ayun. So meron siyang aircon na nilagay dito. So yung ganitong area possible nilagay niya dito is 2 horsepower. Diba? Actually yung area niya pwede sa 1.5. Pero since apat silang natutulog dun sa area, tas meron din silang malaking TV, so i-recommend talaga ng technician dito is 2 horsepower na yung gagamitin. Kasi meron ng heat load diba? So yung heat load kasi pag sobrang dami dun sa loob ng kwarto is masyadong mainit. Kaya ang sinuggest dito is 2 HP, kung hindi ako nagkakamali pero I'm sure of 2 horsepower dito. Tapos yung brand niya is Samsung brand to na inverter na split type. And at the same time, syempre, may TV sila dito para manonood sila ng 65 inch yan. sila. Higher possible na At brand. ito, sa lahat ng kwarto, ito ang pinakamalaking CR. So, bukas naman natin, syempre, yung kwarto ni Mama. Dito yung kwarto ni Kwarto Mama. ng mama niya. Ito, nauuna pa eh. Ito yung kwarto naman ni Mama. Bali ka, tour mo kami dito. So kwarto ng mama niya, check natin. Anak ka? Napakaswerte ng mga magulang ni Sir Gabin. Hindi pa ito tapos man, oh. Hindi pa tapos to. Ayan, hindi niya alam kung ano ilaw niya. Yan. So yun, napakalaking Yung kwarto ni kwarto. Mama. Ayan, meron din tayong TV dito. So ayun, so meron din siyang TV. So magkakasize siya, para magkakasize siya actually. Possible brand niyan is higher na rin siya kasi since bagong bahay yan, hindi naman sila bibili ng iba't ibang brand. At ang matindi dito, dalawa pa aircon. So ayun, kung nakikita natin dito mga boss, dalawang aircon yung ginamit niya, di ba? So, nangyayari to, possible yung nabili niyang isang aircon is nasa 1 horsepower lang na split type. Samsung din to. Yung nga lang, hindi kayang i-accommodate ng 1 horsepower na split type lang yung kwarto ni Madam. Kasi medyo malaki to. Almost nasa 40 square meter to 35 square meter. Kaya ang ginawa niya, mayroon siyang backup na isang aircon pa na possible ako Panasonic yung brand. Yung ano niya, nasa 1.5 horsepower yan. Yung ganyan. Yung presyo ng Samsung na split type is nasa, kung magbe-base tayo sa SRP is nasa 40,495. And then yung 1.5 na Panasonic is nasa 40,995 din. Mas mahal talaga yung brand ni Panasonic versus mo dun sa Samsung na split type. So ayun, kaya kailangan niya ng backup. Possible isang 1.5 na split type na Samsung and then isang
1 horsepower din na window type na Panasonic. Para umabot siya dun sa, kung nasa 35 square meter yan, so 1 horsepower kasi is nasa 18 square meter lang yan. So kaya nagdagdag pa siya ng isang 1.5 horsepower para ma-occupy yung area ni Madam. Naiinit na lagi si Mama eh. Naiinit na lagi. Ito ba hindi pa tapos, no? Di ba? Ihahabol pa yung mirror ko dito. Wow! Paganda ng kwarto. Something ano, boy? Ayun, so meron siyang ano, actually kinat ko yung video, so meron siyang walk-in closet dito. Pero may sarili siyang pintuan. Naglagay din siya ng isang aircon dito na Panasonic din na brand to. Possible is nasa 2 horsepower based dun sa area niya. Yung 2 horsepower na to is nagkakahalaga ng 46,499, which is window type na inverter na to na Panasonic. Report. Puro kismisan yung narinig ko dito. Di na yung pamilya mo. Dito ka dito kismisan. Siyempre, meron din tayong dining. Kita mo So naman, doon tayo sa kung dining pa lang dito, dining area nila. So yun ipopost ko doon. So meron din siyang Samsung OLED na split type na nilagay, which is kung mga dining area kasi yan. So yung ilalagay mo diyan is nasa 2 horsepower na kasi dining area, so maraming kakain doon, di ba? So check muna natin yung area niya kung gaano kalalaki yung sa dining area. lover kami eh. Kaya bumili kami ng plastic. Plastic na plastic. Meron binibili din si Mama dito. Pati ano. At eto na boy yung dining na. So yung dining niya mga boss, hindi siya ganung kalapad. Hindi siya ganung kalapad, pero mahaba siya. Di ba? Ayun yung aircon niya. So kaya possible ako ang nilagay niya is 2 horsepower na split type. Kasi kaya i-accommodate yan since hindi naman ganun kalaki yung dining. Tapos may iba namang area na papasok. And then post natin doon. Balik natin ng konti. Wait lang. At ang kainaman dito is hindi ko alam kung paano buksan ilaw. Punta tayo sa may dirty kitchen ni Mama. Ayan, ang dirty So yung post ko, so kung nakikita natin, meron dito nga twin tab, possible LG na twin tab na 14 kg na nag-worth siya ng 18,995. So siguro mas pinili ni Madam na gumamit siya ng twin tab kasi mas okay kasi maglaba yan sa mga top loading. Mas tipid din sa tubig. Compare mo sa mga fully automatic, di ba? Although medyo hassle ka, pero syempre mas matibay yung mga twin tab kasi ano yan eh, mga mechanical control lang ginagamit, di ba? Saka mas makakatipid ka sa kuryente, saka sa tubig. Wise yung mindset ni Madam ha. Kung si Madam yung bumili ng appliance or namili. Go tayo. Ayan. So ito yung dirty kitchen ni Mama. Ay si Papa. Ang ganda. Bakoy si Papa. Yung papa niya layo Ito yung kakabili picture. lang namin na water So, dispenser. next natin. Ayun. So, meron siyang pinakita dito mga boss na water dispenser. So, kung nakikita nyo siya, wala siyang patungan sa taas ng tubig, no? Kasi yung mga tinatawag tong bottom load. So, nilalagay po yung galon sa ilalim, tapos meron siyang pump para mapunta dito sa para makakuha ka ng tubig. So, hindi siya yung pinapatong sa taas. Mas elegant kasi tingnan yung mga ganitong bottom load na water dispenser. So, hot and cold siya, nakikita natin. So, nagre-range to ng mga 10,000 pesos. So, possible brand niya is American Home. Basta doon nagre-range yung presyo niya. So, maganda kasi yan. Water dispenser. Kailangan ng yun. Pag gano'n mo, malamig. At saka yung rep namin. So, yun. Meron siyang isa pang appliances na napakaganda. Yung brand niya is higher. So, possible inverter. Nagre-range sa 24 cubic feet, no? Yung ganito. Dalawa natin po Okay. ito pa. So doon nabanggit nilang dalawang pintuan. So sure ako na nasa taas yung chiller niya, taas yung baba is freezer. So yung mga ganitong rep is tinatawag siya na French door, which is yung buong taas is chiller lahat yon. So maganda kasi siya kasi actually kaya mo maglagay ng malit na lechon diyan. Tas mas organized talaga, di ba? So French door yan, nagre-range ng nasa 59,995 yung ganyang klaseng refrigerator na French door, di ba? Play natin. Apat. Nasa baba yung freezer. Tapos kung napapansin nyo, mag-a-advise lang ako. Pag gagamit kayo ng mga refrigerator, lalo na yung mga side by side, so wag nyo masyadong pupunuin yung taas, and then wag nyo rin tatakpan yung blower, yung mga labasan ng hangin, para hindi ma-block yung malamig na hangin dun sa refrigerator. Para yung lamig niya is even, saka hindi masira yung refrigerator nyo kagad.
ulam. Ay, ang masarap na ube from Lamarang. Dami ah. May ubi pa si madam. Alam niyo ba kung ano to? Alam niyo ba kung ano to? Ano ba yan? Ay, lechon. May nakalagay sa trash bag. Lechon daw. Wala hanggang March, maglilechon tayo. Okay. Paksiw. Napaka big time yung ano niya. So, doon may nakita rin ako exhaust fan. So, outtake yan. So, malamang sa malamang para yung init kung magluluto ka, isihigupin niya para labas. So, malamang maglalagay siya dyan ng ano, gas razor. Ito po yung kwarto ni Allen. Yan. So, yung kwarto ni Sir Allen. Sobrang gano'n lang din katulad nung kay Mama. Mas So, malaki ayun. ito ng konti. And at the same time, ito. Ayan, Sobrang ganda ng kwarto nila. Grabe, sana all. Meron siyang TV. So, meron siyang TV. Sa nakikita ko kanina, same sila ng mga sizes and then mga same sila ng same naman ng mga prices. Sinama dito kay Allen. Higher din yan, I'm sure ako. And then meron din siyang split type, no? Split type niya is either 1.5 or 2 horsepower. Medyo malaki yung kwarto ni Sir Allen. Di ba? Ito po. Ayan. Ito na yung aduktong na nandito. Puro Ito Samsung po yung split type theater niya, mga room. boss. At yung theater room na to, doon tayo pumasok para makita niyo mamaya kung ano yung nandito. Doon tayo pumasok. Kasi dalawa po entrance, yun lang po entrance si Allen. Kasi mahilig po si Allen manood ng mag-isa. So sinasabi niya yung kwarto niya is tagos dun sa theater room. Pero yung daan is dun sa kabila. Check natin. So lahat ng nakikita kong mga nag-house tour, lahat may theater room. Napaka-big time talaga. Mapapasana all ka na lang. Okay, post natin. So nakita natin yung theater room ni boss dito, ni Sir Gavin. So sobrang laki, and then may nakita kagad ako doon na split type. Ayan, post ko ng konti. Ito po yung theater room natin ngayon na So, yun. slot. Doon sa nakikita ko, masyadong mahaba yung indoor unit ng split type niya. So, possible yan nasa 2.5 horsepower. 'Di ba? Na Samsung din siya, which is nagre-range siya ng nasa 59,495, no? Yung 2.5 horsepower. So, hindi kasi pwede yung 1 HP lang yan or 1.5 or 2 horsepower. Kasi theater room yan, malamang sa malamang marami silang manonood dyan or kung ano mang gagawin nila dyan. Gaming room / working area. Kaya kung papasin nyo, actually, ayan, dito yung working area. So may mga heat hood pa siya na malalagay. Kung titingnan ko actually, kung 2.5 yun, medyo short yung lamig ng split type aircon niya. Lalo kung maglalagay siya dyan ng mga computer pa, tas medyo marami sila. So yung ganyang, sobrang laki actually, nasa 50 square meter yan, tapos 2.5 lang. Or sabi natin 40 square meter lang, pero may hirapang ma-accommodate ng isang aircon yung ganung kalaki, tapos maglalagay pa siya ng mga heat load like ng mga computer. At ang kailangan kasi dito, may susurprise kami sa inyo dito, hindi pa kasi tapos ito. Okay, kung papansin nyo, meron tayong mga surround sounds. Ayun, nabanggit niya, since theater room yan, so meron siya mga surround sounds, no? Meron din ako itong projector dito. So yung surround sound kasi usually yan yung mga nakikita natin or naririnig sa sinihan, 'di ba? Yung mga Dolby Atmos na sobrang ganda ng sound quality, 'di ba? Yung may mga fanning na tinatawag, yung nasa likod, may audio, nasa gilid. Usually mga 5.1 yan or 7.1 channel ng mga home theater, 'di ba? Sounds and vision. Sounds and vision po. Meron po kasi kaming project dito at susurprise na lang po namin kayo dito sa magiging theater room namin. So ayan, kung mapasin nyo, meron na rin tayong tawag ng project. Andun yung projector. So ito na po, ganito lang po kasimple yung theater room namin. Hindi rin po kami naglagay ng mga upo na Carpet. pang-sine. Dagdag ko lang, dun sa mga nakikita nyong mga theater room na mga sikat na artista, kaya po nilalagay carpet dyan sa flooring or even dun sa sealed yan. Kasi hindi kasi tumatagos yung sound, kumbaga soundproof siya. Mas okay kasi yung sounds, lalo kung maglalagay ka ng bass, tas carpet yung yung floor mo, mas okay yung sound quality versus sa tiles, 'di ba? Or kahoy. So 'yun. Kaya dun sa gumawa nito, napakalupit. So alam niya, kaya ang nilagay niya is carpet siya. So hindi lang masarap sa paa, 'di ba? So may purpose kasi kay carpet talaga dapat yung mga nilalagay sa mga theater room para mas maboost yung audio, yung sound quality. Dagdag info lang. Yan.
mapapansin nyo, meron tayong lugaw na. So meron din siyang aircon dito na nilagay. So yun, hindi naman ganun kalaki yung area. Possible is nilagay niya is 2 horsepower. 2 horsepower siya na Samsung din yung nakalagay dyan. Which is nagre-range siya ng 50,495. So ayun, check natin. So meron din siya ditong refrigerator na nilagay dito sa kitchen ni Madam. Bottom freezer to na higher, no? So pag sinabi naman natin bottom freezer, di ba, nasa baba yung freezer and then yung chiller nasa taas. So kaya ngayon actually nauuso or actually trending yung mga bottom freezer kasi mas organized siya compare mo sa mga top freezer, no? So bukod sa mas organized siya, mas malaki yung lagayan pagdating sa freezer, lalo kung tayo is mas maraming binibili or nilalagay ng mga frozen goods. So bottom freezer yan. Higher to na brand, nagre-range kasi ng mga nasa 44,998 yung mga ganitong klaseng refrigerator. Pero ano yan SRP lahat ng sinasabi ko dito mga boss. Ayun, meron siyang aircon. Nagluluto, meron tayo din aircon dito. Ay si Papa na ano? Ay ba ito mabuti kayo Ito. mapapansin nyo. So hindi pa daw tapos. Ito yung mismong kitchen ni So ayun, pupost ko ulit. So meron ulit silang water dispenser na bottom loading. Kaya nakikita nyo walang lagayan ulit ng galon sa taas. So bottom load kasi yung tawag dyan. Mas elegant yan. Tingnan. Ayaw kasi kami bilang ni Mama at Papa no, ang dahilan kasi ang lakas sa kuryente. Post ko, yes, correct. Yung mga water dispenser po kasi mga boss, medyo malakas yan sa kuryente. Meron kasing compressor yan. So sabihin natin pagka gagamit ka ng cold na water dyan, kukuha ka. Sabihin natin nag-reach ng nasa 150 watts. Pero ang mas malakas kasi dyan, hindi yung cold, yung hot. Pag kumuha ka ng hot water dyan, nagre-range yun nasa 450 watts ang kinukonsume ng water dispenser na to, di ba? Mas okay kaysa magpapakulo ka pa sa takore. Kaya ayaw daw gamitin. Boy, at saka wala, diba, kada bumili yan, wala tayo lagi malamig sa rin. So yung range din yan mga boss is nasa 10K. So same lang kanina. Magkakapatid ngayon. Pasok tayo sa Tara! Pasok tayo sa kawain ko. So ayun. Sa kwarto naman siya ni actually bahay siya ni Sir Gaby. Simple lang siya. Ito, nakayo. Lahat lang ng gusto ko, yun lang yung nilagay ko dito. So may minibar tayo dito. Sabi ko kasi inyo, mahilig ako pangolekta ng alak pero wala pa alak. Ayan, tapos ito. Malakas uminom Sir Gaby na. Meron tayo ditong TV. Ayan, May TV. May TV. Siyempre, bias ako. Sa akin yung pinakamalaking TV. Dito, so yung brand nito iba versus dun sa kanina. So possible to LG. Possible LG 86 inch or hindi ako nagkakamali 75. Pero 86 inch to. Kung 86 inch man yan, and then tama ako, ang range ng presyo niyan is 89,990 which is UHD yan, 4K resolution, Smart TV, WebOS. So, pagdating kasi sa mga TV talaga, napakagandang brand ni LG. And then meron din siyang soundbar, no? So possible LG rin yan na nagre-reach naman sa 29,990 which is compatible kasi yan. So take note lang mga boss, pag bibili kayo ng mga flat screen na TV, since flat kasi yan, medyo nasa-sacrifice kasi yung audio quality ng isang ng pelikula kung flat screen ginagamit nyo. So I highly recommended gumamit kayo ng mga surround or kaya home theater gaya ng ginawa ni Sir Gaby. Kasi meron siyang surround, meron siyang 2.1 channel yan, di ba? Meron siyang soundbar. Pero, ayun nga, hindi ko naman siya nagagamit, pang YouTube lang. Araw-araw, di ba? Sobrang araw. Pero di tayo syempre, So, ganito. Automatic blinds, Okay. na katulad nung kay Allen. so yun, nakikita ko kasi yung bahay niya or yung kwarto niya is direct sunlight yan. Although, parang kanina rin, yung kwarto ni Sir Allen is direct sunlight. So, kaya maglalagay talaga sila dyan ng kortina, di ba? Kasi, kapag kayo manunod ng TV sa tanghali or sa umaga, tas ganyan yung bahay niyo, glass type yan, sobrang magre-reflect yung TV, lalo big screen yon. So, hindi nyo ma-appreciate yung ganda ng TV nyo kasi nagre-reflect yung liwanag, di ba? Kaya kung manunod ka man dyan ng tanghali or umaga, so dapat isara mo yung kurtina para mas ma-appreciate mo. And then, dagdag din kaalaman, pag kasi mga glass type yung natin, so explain ko. Flex na flex. Flex na flex.
Para syempre kapag maaraw, maano na yan. Mababawasan. At the same time, ang goal ko talaga dyan, pangyabang sa mga kaibigan. Parang gano'n. Meron din. Yan. So ito ang aking kwarto. Mapapansin nyo rin, madark din siya kasi yun nga po, favorite ko talaga yung dark color. And ayun, meron tayong ganito kasi sa bata nga ito, hilig na hilig. Hilig na hilig na yan. And also, wala pa tayong TV dito kasi So yun. So wala pa siyang TV na nabili dito sa kwarto niya. yung nabili namin TV, hindi kasya dito, kaya Oh, kasi sobrang late kasi actually. So possible 'yan yung ganyang size. Ang kasya lang diyan is 50 inches. So sobrang laki, saka sobrang layo ng kama niya. Kung maglalagay ka ng 50 inches diyan, hindi mo ma-appreciate yung TV mo. So normally pag ganyan 86 or 75 inch ka kasi sobrang layo ng distance ng kama niya saka dun sa lagayan niya ng TV. At saka kasi, papasin nyo, wag mo! Ang sasabihin mo na organize ako eh. Kasi organize ako, kung makikita nyo dito, ayun, organize na. Hindi ko akalain na darating sa atin yung ganyang mga house tour. Kasi napapanood lang po namin ito sa mga artista, sa mga, syempre, sa mga mayayaman. Mayaman ka na, Sir Gavin. Mahal siya o ano, pinag-ipunan po kasi namin ito ng sobra. At ayaw na gumana ng remote. So, punta tayo po sa... Okay, next tayo mga boss. Ayan. Ayun. So meron siyang glass house. Bata pa lang ako, bata pa lang Pakalupit. kami. Si Papa, minulat na kami sa glass house. Na pagdating ng panahon, magkakaganyan tayo. Yung walang pader, ang pader mo, mirror. Aliga pa. Kung mapapansin niyo dito Okay. guys, ang unang bubungan sa inyo is yung sofa na payu na sobrang laki. Dali. Ayun. Post ko. So, dito, mayroon silang glass house, di ba? Tapos, mayroon dalawang split type dito. So, possible dalawang 2.5 yan na Samsung. Samsung din yan. Dalawang 2.5 HP, which is yung isa niyan is 15495. Based dun sa SRP. So, good choice yan kasi medyo malaki yung area niya. More than 50 square meter yan. So, pag kasi 50 square meter, usually nasa, 3 tonner yung mga ginagamit niya. So kung ayaw mo ng floor standing na ilagay diyan, so pwede kang mag-alternate, pwede kang maglagay ng dalawang 2.5 yung nilagay niya para pasok doon kahit more than 50 square meter yung area. Sa amin din, pero pag sa mga bisita, lalo na kapag mga formal meeting, halimbawa, Ganda. Pero parang walang TV or hindi pa siya nakakabili ng TV or talagang yung area na yan is parang diyan lang sila magmi-meeting. Meron din pala dito walang TV. Mga garden din dyan. At saka di pa pala natin napakita yung mga landscape. Ayan, sa labas. Sobrang ganda, Ayan, lalo pag gabi yan. And the landscape. At saka ito, kung mapapansin nyo, di ba mainit din dito? Pag mainit dito, syempre pwede natin ibaba yung mga blinds. Yun, ganun. So, binaba niyo yung kortina kasi since glass house po yan, kaya rin naglagay ng dalawang split type dyan na possible 2.5 yung isa. Kaya dalawa kasi pag direct sunlight po yung isang kwarto or yung isang area na paglalagyan ng aircon is hirap po talaga yung aircon na palamigin yung area. Lalo kung naka-direct sunlight, di ba? Kasi mainit eh. Kahit naka-aircon ka, tas tatagos kasi yung sunlight dun sa loob ng bahay nyo. Kaya mahihirapan yung aircon, di ba? Although inverter yan, pero matatagalan bago magbari yung compressor ng isang aircon. Kaya mas mapapalakas ka sa kuryente kahit naka-inverter ka. So kailangan, tama yung ginawa ni Sir Gavin or kung sino man yung gumawa ng bahay niya, na maglalagay siya ng kurtina para matanggal yung sunlight na pumapasok dun sa glass house niya. Kung gabi, walang problema. Pero dun sa pinakita niya na mayroong kurtina, sobrang ayos yun. Diba? Para lalamig yung area niya. Kahit tanghaling tapat or umaga. Or hapon. Kahit may ano pa yan, sobrang tirik ng araw. Para sa mga ibang bansa, blinds up! Galing. Ayan na, naka-Alexa. Ayan, mga ma'am and sir, sobrang thank you po sa inyo kasi Ayun. hindi po namin inakala na mangyayari ito sa amin. Sinasabi ko. So yun, saludo ko sa iyo, Boss Gavin. Yung sa gumawa ng bahay nyo, napakalupit. And din yung pumili ng mga appliances, and din yung naglagay ng mga aircon dyan, sobrang saludo ko. So yun, kung i-check natin yan kung babalikan natin, so yung kwarto niya is mayroong
tatlong 65-inch na TV, di ba? Na higher brand yon, possible. Nasa 53,990 yung isa. And then meron siyang isang 86-inch na TV na possible LG na nasa worth 89,990, di ba? And then yung split type niya is actually sobrang dami. Sobrang dami niya na split type na randomly may 1 HP, may 1.5, may 2 HP. So kung i-compute ko lahat to, ilalagay ko dito sa total na yan, kung magkano, is papalo siya ng 9. Pero yung base yun sa SRP. So depende naman yung kay Sir Gavin kung magkano yung discount na binigay sa kanya or kung saang dealer siya kumuha ng mga appliances niya. Pero yun, at least na-reveal ko. Sir Gavin, maraming salamat. Sana hindi mo makapiright yung ano ko, yung video ko, di ba? So, yun lang mga idolo. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo kahit paano doon sa in-explain natin, doon sa house tour ni Sir Gavin, di ba? Para doon sa mga bibili ng appliances or maglalagay, magkaroon din kayo ng idea. Yun lamang mga boss. Maraming salamat. Peace out.